kanyang naituro sa kanya kasi sabi niya nung nanay niya, she shaped me. Amen? So mga kapatid, tayo mga teachers, yun mga teachers na nandito, school teachers, isa ka sa humubo sa mga estudyante mo. Amen? Yung mga naging doktor, hindi magiging doktor yan kung hindi nagdaan sa teacher. Amen? Yung mga engineers, hindi magiging engineer yan kung hindi nagdaan sa teacher. Kaya isa ka, you can make or unmake a student. Amen? You can make a great physician. You can make a successful engineer. You can make a successful businessman. Kasi hindi sila magiging successful businessman kung hindi marunong mag-art. Amen? Kaya, Dale, tama lang yung course na pinuha mo. Go, go, go. Amen? So mga kapatid, salamat. Salamat sa Lord. Sa mga nanay na di tumitigil, magmahal. Amen? Mga teachers na hindi tumitigil, magmahal. Salamat sa Lord. Walang kapantay na pagmamahal ang binibigay nila sa kanilang mga estudyante. Walang kapantay na pagmamahal ang binibigay nila sa kanilang tunay na anak. Dahil ikaw, bilang nanay, pwede kang maging nanay ng tunay mong anak at pwede ka rin maging nanay ng hindi mo tunay na anak. Amen? Palakpakan po natin ang mga nanay. Amen? Number 2, a mother teaches a child obedience. Amen. Eto na po, a mother teaches a child obedience. Yung verse po natin, pakiflash nga po. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ano po yung promise? Ayan, napakagandang promise ng Lord at ang Lord natin ay tapat. Amen. Tinutupad niya ano man ang pangako niya. Sabi niya, so that it may go well with you. Para mapabuti ka. And that you may enjoy life on earth. Amen. So kung masunurin kang anak, ayan ang mangyayari sa iyo. Amen. Kasi yan ang commandment ng Lord na may promise. Kaya gawin natin. Amen. Children must obey their parents. At isa po sa parents ay mother. Amen. Mother. So mga kapatid, madalas sa buhay po natin bilang anak. Amen. Mas disciplinarian ang nanay kesa sa tatay. Amen. Mas disciplinarian ang nanay. Kasi they spend more time to their children. Mas nakikita niya ang kanyang mga anak. Amen. Kaya, yung nakikita niya, pag mali, disiplina agad, hindi na kailangan antayin pa yung tatay para magdisiplina. Ikaw na mismo dahil ikaw ang laging kasama. Amen? Ako mga kapatid, lumaki sa isang full-time mother. Ang nanay ko hindi working mother. Ang nanay ko 24 hours, 24/7 na nanay. Amen? Nung kami nag-aaral mga kapatid, ito lang po, maikling kwento lang po. Nung kami nag-aaral, tuwing pagdating namin sa eskwelahan mga kapatid, nagbubukas ng notebook yung nanay ko. Kasi tinitignan kung meron kaming homework. Kasi pag may homework ka, kailangan gumawa ka muna ng homework bago maglaro. Amen? At pag hindi mo nagawa yun, hindi ka makakapaglaro. Ganyan kadisiplinaryan yung nanay ko. Kasi mga kapatid, 11 po kami magkakapatid. Imagine mo, 11 po kami. Napakarami po namin mga kapatid. 11 kami. Napakarami. Kaya mga kapatid, sa dami namin, dahil full-time mother ang nanay ko, mga kapatid, may rules sa bahay na dapat na sundin. May rules po doon, mga kapatid, na dapat sundin. At may division of labor, mga kapatid. Lahat kami may trabaho. Na pag hindi mo nagawa, hindi mo nasunod, ayan, sabon ang aabutin mo. Amen? First attempt, sabon. Pangalawang attempt, sabon pa rin. Pangatlong attempt, parusa. At ano ang parusa mga kapatid? Noon kasi panahon ko mga kapatid,
medyo ano pa lang din naman po ako. Pero nung panahon ko mga kapatid, wala pang TV. Radyo po, may sinusundan po kaming drama sa radyo. Pagka po, hindi namin nagawa yung tungkulin namin, hindi kami nakapaghugas ng pinggan, hindi namin nagawa ang assignment namin, ayan, hindi ka pwedeng makinig ng radyo. At hindi ka pwede lumabas ng bahay para maglaro. Amen? Kasi ang laruan namin dyan sa kalsada, yan ang playground namin, kalsada. Hindi ka pwedeng lumabas dyan, mga kapatid, pagka ikaw ay hindi nakasunod sa rules ng nanay mo. So mga kapatid, ganyan po, magdisiplina ang nanay ko. Pero mga kapatid, anong ginagawa ko pagka ganon? Alam po ba nyo? Hindi po ako kakain eh. Amen. Hindi po ako kakain para maawa yung nanay ko. Amen. Para maawa siya, hindi ako kakain. Ayoko kumain. Pero mga kapatid, sabi na nanay ko, bahala siyang magutom. Bahala kang magutom. Kung ayaw kumain, wag. Basta kailangan gawin mo yung parusa sa'yo. So mga kapatid, kailangan gawin. Pero mga kapatid, dahil nagugutom din ako, kakain na rin ako pag nakataligon nanay ko. Nakakatawa po. Nakakatawa talaga. Ako po minsan na, sabi nga, ginagawa mo yun, mami. Kasi nakita niya yung lesson na. Oo, siyempre ginagawa ko yun. Kakain din ako, pwede bang hindi kumain? Di nasa yung bulate sa tiyan ko. Umiyak. Amen? So mga kapatid, ayan, kung paano magdisiplina ang nanay. Kayo mga kapatid, paano po ba pagdisiplina yung inyong mga nanay? Paano po ba ang ginagawa niya pagka kayo'y nagkakasala? Amen? Ito po naman, isang kwento ng isang mother ng problem child. Puro po nanay, ano po? Ito po, ang nais na ipasabi sa inyo ni Pastor Edong. A mother of a problem child. Meron po ba kayong anak na problem child? Ito po nangyari. Pag po nagtitigilan kayo dyan, ito po, ano po itsura ng nanay? Tignan nga po ninyo itsura ng nanay ng may problem child. Aburido. Amen po. Ayan po. Halos hindi na makapagsuklay ng buhok sa pag-iisip kung paano ang gagawin niya sa kanyang problem child. Amen. Ganyan po. Gusto ba nyo ang nanay, kayong mga anak, gusto ba nyo ang mga anak nyo ay magdaan kayo sa ganyan na hindi kayo makapag-ayos ang sarili ninyo dahil namang problema kayo? Siyempre, hindi. Alam po ba nyo, ito kwento po ni Pastor Edong, to ano po, yung may problem child na yun, nagpunta sa psychiatrist. Amen. Ano ang advice ng psychiatrist? You take tranquilizers regularly. Yung nanay ng problem child, sinunod. Amen. Sinunod niya. Regular siya umiinom ng tranquilizers. Kasi hindi niya alam kung paano niya susunurin yung anak niya. Bumalik siya sa doktor, sa psychiatrist. Kumusta ka na? Nakapagkalma ba yung tranquilizers na nireseta ko sa'yo? Anong sagot ng nanay? Opo, doktor. Opo. Kumusta naman ang anak mo? Ano, alam po ba niyo? Who cares? Sabi, who cares daw? So, ibig sabihin, dahil sa kainom yung tranquilizer, nawala na siya ng pakialam sa anak niyang problema. Amen? Yan po ang wag natin gagawin. Yun, wala tayong pakialam sa anak na may problema. Amen? Kailangan, nandun tayo, lagi, may problema siya at hindi, problema siya mismo o hindi. Kailangan may pakialam tayo. Amen? Kasi, pag sinagot na magulang na wala siyang pakialam sa anak niya, mapapariwara yung bata. Amen? So tayo mga magulang, lagi tayo dapat may pakialam sa anak natin. Amen? Kasi napakadelikado po. Pag sinabi natin, who cares? Po, delikado po yun mga kapatid. Kaya dapat, kailangan may solusyon sa problem child. Amen? Kailangan nandun ang pagtsitsaga sa problem child. Amen? Pagtsitsaga sa pagtuturo na dapat siya ay maging masunurin. Kaya mga kapatid, meron po tayo dito mga Proverbs, salita ng Lord na dapat natin tingnan at pagbulay-bulayan. Proverbs chapter 10 verse 1. Ano po sabi dito?
A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. So yan mga anak, ayan, nakapagbibigay kayo ng joy kung ikaw ay mabuting anak. A wise son, mabuti, matuwid, masaya ang magulang. Amen? Pagka salbahe, pagka problema magulang, it brings grief. Kaya mga anak, sa mga anak na narito, mga kabataan, kailangan magbigay tayo ng joy sa ating mga nanay. Pangalawa, Proverbs 13 verse 24, whoever spares their wrath hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Mga kapatid, huwag po tayo mangimi na magparusa sa mga anak natin pag nagkakamali. Kailangan ituwid natin. Kung kailangan paluin. Amen? Kasi pag ayaw mo masaktan yung anak mo, ini-spoil mo ang anak mo. Amen? Ayaw ng Lord, ng spoil ng anak. Huwag po natin ibigay lahat. Huwag natin, masasaktan siya, malulungkot siya, iiyak siya. Huwag po natin isipin yun. Kaya nga sabi ng nanay ko, hayaan mo siya magutom kung ayaw niyang kumain. Kaya mga kapatid, hayaan natin siya umiyak pagka napalo mo. Kasi kailangan matuto ang anak natin. Next. Proverbs 22 verse 15. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. Mga kapatid, pagka maloko ang bata, mga kapatid, at nananatili ang kalokohan sa kanyang puso, mga kapatid, kailangan nandun ang discipline. Pero ang discipline kailangan mild. Amen? Kasi kanya-kanyang style yan. Kaya ang nanay kailangan alam kung paano ididisiplina ang anak. Ang anak minsan, mga kapatid, pagka yung nasanay na sa palo, kapapalo mo, lalong tumitigas ang ulo. Amen? Kaya dapat nasa sayo, titignan mo kung paano mo mapapasunod ang anak mo. Dahil ikaw na ina ang mas nakakaalam kung paano mo mapapasunod yung anak mo. Amen? Next. A rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces his mother. Amen? Kailangan i-reprimand lang natin. Sa mga ina na narito, kailangan pagsabihin natin ang mga anak natin. Kailangan impart natin yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kailangan ma-discipline sila. Kasi kung hindi, it will bring disgrace to the family. Not only to the mother, but to the family. Amen? Ito po mga salitang ito ng Lord ay nawa na ma-instill sa ating mga puso at isipan upang maging gabay natin sa pagpapalaki ng ating mga anak. Amen? Bata pa lang ang anak natin, kailangan maturuan na natin ang obedience. Amen? Para maging masunurin sila kasi pag hindi natin itinuro yan, paglaki nila, dala-dala nila ang katigasan ng ulo. Maaaring hindi sila sumunod sa boss nila, maaaring hindi sila sumunod sa laws ng bansa. Amen? Maaaring ang isipin nila lagi, sila ang tama. Maaaring isipin nila na sila ang yung nagtuturo ang mali. Kaya mga kapatid, bata pa lang, dapat tinuturuan na po natin. Amen? Next, salamat po.